Sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, may isang baryong tila naiwan ng panahon. Tahimik sa umaga, payapa sa hapon, ngunit sa pagsapit ng gabi, may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Para sa mga taga roon, ang dilim ay hindi basta kawalan ng liwanag. Ito ay presensya ng isang bagay na matagal nang hindi pinapangalanan. Dito, naninirahan si Elena, isang dalagang kilala sa kanyang kabaitan at likas na ganda. Ang kanyang mga mata ay parang ilog na payapa, ngunit may lalim na hindi maabot. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola na si Aling Rosa, isang matandang babae na may kakaibang katahimikan. Hindi ito mahilig makisalamuha at madalas ay may mga binubulong na dasal tuwing papalubog ang araw. "Lagi mong tandaan, Elena," madalas sabihin ni Aling Rosa, "huwag kang lalabas kapag sumapit ang 6:00 ng gabi." Ngunit hindi iyon lubos na nauunawaan ni Elena. Sa kanyang murang isip, isa lamang itong payo ng matanda, isang paalala na karaniwan sa mga probinsya. Hanggang sa dumating si Mateo. Si Mateo ay bagong salta sa baryo, matangkad, matipuno, at may matalas na titig na tila laging may iniisip. Dumating siya isang buwan bago mag-ani ang mga magsasaka. Dala ang balitang siya raw ay pamangkin ng dating kapitan na matagal nang yumao. Hindi nagtagal, napansin siya ni Elena. Una silang nagkita sa ilog kung saan madalas maglaba ang mga kababaihan. Nahulog ang panyo ni Elena sa tubig at bago pa man niya ito maabot, nakuha na ito ni Mateo. "Sa'yo ba ito?" tanong nito, sabay abot ng basang tela. Tumango si Elena, bahagyang namula. "Oo, salamat." Mula noon, tila may kung anong nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi kailangang ipaliwanag. Madalas silang magkita sa ilalim ng punong balete, malapit sa bukid, kung saan nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay, pangarap, at mga bagay na hindi nila masabi sa iba. Ngunit sa likod ng unti-unting pag-usbong ng kanilang damdamin, may isang lihim na unti-unting nagigising. Isang gabi, habang pauwi si Elena mula sa bahay ng kanyang kaibigan, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Kahit ang mga aso ay hindi tumatahol. Huminto siya sa paglalakad. May naramdaman siyang kakaiba, parang may nakatingin. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may aninong mabilis na gumalaw. Napaatras siya. "May tao ba dyan?" mahina niyang tanong. Walang sumagot. Sa halip, isang malamig na hangin ang dumaan at kasabay nito ang isang mahinang tunog. Parang pagaspas ng pakpak. Napakapit si Elena sa kanyang dibdib at doon niya nakita. Sa tuktok ng isang punong mangga, may isang nilalang na nakadapa, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang anyo nito ay hindi maipaliwanag. Hindi ito hayop, hindi rin tao, isang aswang. Napaatras si Elena, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Unti-unting gumapang pababa ang nilalang, tila inaamoy ang hangin. "Amoy dugo!" bulong nito, paos at malalim. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. "Elena!
Isang anino ang mabilis na lumapit at bago pa man makagalaw ang aswang, isang matalim na liwanag ang tumama dito. Napaatras ang nilalang, napaungol, at sa isang iglap, nawala sa dilim. Napaluhod si Elena. Lumapit si Mateo. Hawak ang isang maliit na bagay na kumikislap. "Ligtas ka na," sabi niya. Hingal. Ano yon?" Nanginginig na tanong ni Elena. Hindi agad sumagot si Mateo. Tumingin siya sa paligid, tila sinisigurong wala ng ibang presensya. "Hindi pa ito ang tamang oras para ipaliwanag," mahinahon niyang sabi. "Pero kailangan mong makinig sa akin. Simula ngayon, hindi ka naligtas." Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Bakit ako?" Tahimik na napabuntong hininga si Mateo. Tumingin siya sa hawak niyang bagay. Isang lumang agimat na may kakaibang ukit. "Dahil ikaw ang hinahanap nila." "Hinahanap? Sino?" "Ang mga nilalang sa dilim." Biglang naalala ni Elena ang mga babala ng kanyang lola, ang mga dasal, ang mga tingin nito tuwing gabi. "May alam si Lola," mahina niyang sabi. Tumango si Mateo. "At kailangan nating malaman kung ano iyon. Dahil kung hindi, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Sa di kalayuan, sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling nagising ang gutom ng dilim. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Ngunit ang gabi ay nakapili na ng kanyang mga biktima. Hindi agad nakatulog si Elena ng gabing iyon. Sa bawat pagdilat niya, tila naroon pa rin ang anino ng nilalang na nakita niya. Ang malamig na titig, ang gumagapang na anyo, at ang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit higit sa lahat, ang hindi niya maalis sa isipan ay ang sinabi ni Mateo. "Ikaw ang hinahanap nila." Pagsapit ng madaling araw, bumangon si Elena. Tahimik niyang tinungo ang maliit na kusina ng kanilang bahay. Doon, nakita niya si Aling Rosa. Nakaupo sa harap ng mesa, may hawak na rosaryo at nakapikit habang mahina ang pagbigkas ng dasal. Ngunit may kakaiba. Sa tabi ng rosaryo, may nakapatong na isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Lumang-luma na ito at may mga ukit na tila simbolo na hindi niya pa kailanman nakita. "Lola," mahina niyang tawag. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Aling Rosa. Hindi na ito nagulat. Parang inaasahan na niyang darating ang sandaling ito. "Nakita mo na sila," sabi ng matanda. Diretso. Hindi na nakapagsinungaling si Elena. Tumango siya, nanginginig. "Lola, ano po sila? At bakit ako?" Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang kahon, na tila may bigat na higit pa sa itsura nito. "Matagal ko nang tinatago ito sa iyo," wika niya. "Dahil gusto kong maranasan mo muna ang normal na buhay, pero mukhang hindi na natin kayang takasan ang itinakda." Lumapit si Elena, puno ng kaba. "Anong ibig sabihin, Lola?" Binuksan ni Aling Rosa ang kahon. Sa loob nito ay isang agimat. Mas matanda pa sa anumang nakita ni Elena. Bilog ito, yari sa tila pinaghalong metal at bato, at may mga ukit na kumikislap sa liwanag ng umaga. Sa gitna nito ay may simbolo na parang mata. Agad na naramdaman ni Elena ang kakaibang init mula rito. "Ito ang dahilan kung bakit kanila hinahanap," sabi ni Aling Rosa.
Isang agimat lang po yan. Hindi lang yan basta agimat, putol ng matanda. Iyan ang tinatawag na mata ng liwanag. Isa sa ilang bagay na kayang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Bakit nasa atin yan? Dahil ang dugo natin ay hindi ordinaryo. Napaatras si Elena. Ano po? Tahimik na tumayo si Aling Rosa. Saka tumingin sa labas. Tila sinusuri ang paligid. Noong kabataan ko, nagsimula siya. Isa akong albularyo. Hindi katulad ng iba na basta nagpapagaling lamang. Kami ang mga tagabantay, ang mga taong lumalaban sa mga nilalang na hindi dapat nakikita ng tao. Mga aswang, bulong ni Elena. Tumango ang matanda. Marami na ako nakalaban noon. Ngunit may isang grupo na hindi ko malimutan. Ang mga tinatawag na anak ng gabi. Sila ang pinakamalalakas. Hindi sila basta pumapatay. Naghahanap sila. Naghahanap ng ano? Tumingin si Aling Rosa kay Elena. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Naghahanap ng dugo mo. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Bakit? Dahil ikaw ang susunod na tagapagmana ng kapangyarihan ng agimat. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahina nilang paghinga ang maririnig. Hindi ko po kaya yan, mahina niyang sabi. Hindi ako handa. Walang handa sa ganitong laban, sagot ni Aling Rosa. Pero ikaw ang pinili. Biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Elena at napalingon. Si Mateo. Nakatayo siya sa pintuan. Seryoso ang muka. Pasensya na kung bigla akong pumasok, sabi niya. Pero wala na tayong oras. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Lumapit si Mateo at tumingin kay Aling Rosa. Naramdaman nila ang paggising ng agimat. Sabi niya, hindi sila titigil hanggang makuha nila ito. Alam ko, sagot ni Aling Rosa. Kaya oras na para sabihin ang totoo. Napatingin si Elena kay Mateo. Alam mo na pala lahat? Hindi sumagot si Mateo agad. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang damit ang sarili niyang agimat. Kapareho ng liwanag, ngunit iba ang anyo. Hindi lang ako basta napadpad dito, mahinahon niyang sabi. Ipinadala ako. Kanino? Tanong ni Elena. Sa mga katulad ng lola mo. Napatigil si Elena. Isa akong manunugis, dugtong ni Mateo. At ang misyon ko ay hanapin at protektahan ang tagapagmana ng mata ng liwanag. Hindi makapaniwala si Elena. Kaya ka napunta dito. Para sa'yo, diretsong sagot ni Mateo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot, galit o ginhawa. Matagal na ba akong minamanmanan? Tanong niya. Tumango si Mateo. Simula pa nung dumating ako. Tahimik si Elena. Ngunit sa loob niya, unti-unting nabubuo ang isang katotohanan. Ang mundong akala niya ay payapa ay puno pala ng lihim. Kung ganun, sabi niya, huminga ng malalim, ano ang kailangan kong gawin? Nagkatinginan sina Mateo at Aling Rosa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bagay sa kanilang mga mata. Pag-asa at panganib. Kailangan mong matutong gamitin ang agimat, sabi ni Aling Rosa. Dahil darating ang gabi na ikaw mismo ang haharap sa kanila. Sa labas ng bahay, muling bumalot ang kakaibang lamig. At sa kailaliman ng kagubatan, may isang aninong ngumiti. Natagpuan na natin siya, bulong nito. Ang laban ay hindi na maiiwasan. At ang pag-ibig
ay masusubok sa gitna ng dilim. Hindi naging madali para kay Elena ang tanggapin ang katotohanan. Sa loob lamang ng isang gabi, ang mundong kinagisnan niya ay tila naglaho. Ang baryong dati payapa ay naging pugad ng panganib. Ang kanyang lola, isang simpleng matanda sa paningin ng iba, ay may lihim na nakaugat sa digmaan laban sa dilim. At si Mateo, ang lalaking unti-unti niyang minahal, ay hindi pala basta estranghero, kundi isang mandirigmang isinugo upang bantayan siya. Ngunit higit sa lahat, ang bigat ng responsibilidad ang unti-unting dumudurog sa kanyang loob. "Hindi ako sigurado kung kaya ko ito," mahinang sabi ni Elena habang hawak ang agimat. Nasa likod sila ng bahay, sa isang maliit na bakuran na napapalibutan ng mga halamang gamot. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin, parang may nag-aabang. Nakatayo si Mateo sa harap niya, seryoso ang muka. "Walang ibang makakagawa nito kundi ikaw," sagot niya. "Hindi ka pinili ng walang dahilan," napailing si Elena. "Pero paano kung magkamali ako?" "Magkakamali ka," diretsong sagot ni Mateo. "Pero hindi ibig sabihin noon ay titigil ka." Tahimik si Elena. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pagsasanay, sa ganitong klase ng buhay. Sa gilid, nakaupo si Aling Rosa, tahimik na nagmamasid. Hawak niya ang isang maliit na sisidlan na may lamang langis na gawa sa pinaghalong halaman. "Lumapit ka rito, Elena," tawag niya. Sumunod ang dalaga. Pinahiran ni Aling Rosa ang kanyang noo ng langis, sabay bulong ng isang dasal na tila sinauna. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan. Parang may enerhiyang nagigising mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Isuot mo ang agimat," utos ng matanda. Dahan-dahang isinabit ni Elena ang agimat sa kanyang leeg. Sa una, wala siyang naramdaman. Ngunit maya-maya, nagsimulang uminit ang bilog na bagay. Hindi masakit, kundi parang may pulso. Kasabay nito, ang kanyang paningin ay tila luminaw. Ang mga detalye sa paligid ay naging mas matalas, at ang hangin ay tila may dalang mga bulong na dati hindi niya naririnig. "Huminga ka ng malalim," sabi ni Mateo. "Isara mo ang mga mata mo." Sumunod si Elena. "Pakinggan mo ang paligid," dugtong nito. "Huwag mong hanapin gamit ang mata mo. Damhin mo." Sa una, puro ingay lamang ang kanyang narinig. Hangin, dahon, malalayong yabag. Ngunit habang tumatagal, may isang tunog na naiiba. Isang mahina, mabagal, ngunit mabigat na presensya. Biglang nagmulat ng mata si Elena. "Nararamdaman ko sila," bulong niya. Nagkatinginan sina Mateo at Aling Rosa. "Saan?" tanong ni Mateo. "Sa kagubatan, malapit lang." Hindi pa man natatapos ang kanyang salita, biglang umihip ang malamig na hangin. Namatay ang liwanag ng araw. Tila may tumabing ulap na biglang lumitaw. "Dumating na sila," mahinang sabi ni Aling Rosa. Sa gilid ng bakuran, may aninong unti-unting lumitaw. Isaiah. 2, 3. Mga nilalang na ang katawan ay tila pinagsama tao at hayop. May mga matang nagliliyab sa dilim at mga kuko na tila kayang pumatay sa isang hagod lamang. Napaatras si Elena. "Hindi,
Hindi pa ako handa. Walang ibang oras kundi ngayon, sabi ni Mateo. Sabay bunot ng kanyang sandata. Isang maikling itak na may ukit na kahawig ng kanyang agimat. Lumapit ang mga aswang, unti-unti. Tila nilalasap ang takot na nasa hangin. Amoy, dugo ng tagapagmana. Bulong ng isa habang dahan-dahang ngumingiti. Nanlalamig ang buong katawan ni Elena. Gamitin mo ang agimat! Sigaw ni Mateo. Hindi ko alam kung paano. Damhin mo lang! Nasa loob mo na ang kapangyarihan! Sumugod ang isa sa mga nilalang. Napapikit si Elena. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. At sa loob ng kanyang isipan, may isang boses na bumulong. Ikaw ang liwanag. Biglang kumislap ang agimat. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaatras ang mga aswang na paungol sa sakit. Arg! Nagmulat ng mata si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Mateo, mahina niyang sabi. Ngumiti si Mateo. Sa unang pagkakataon, may pag-asa. Iyan ang simula, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamalaking nilalang sa grupo ay hindi umatras. Sa halip, ngumisi ito. Hindi sapat, bata ka pa. Sa isang iglap, naglaho ito at muling lumitaw sa harap ni Elena. Hindi na siya nakaiwas. Tinamaan siya at napaluhod sa lupa. Elena! Sigaw ni Mateo. Sumugod siya, ngunit hinarang ng ibang mga nilalang. Nanginginig si Elena. Hawak ang agimat. Hindi ako pwedeng matalo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang liwanag sa kanyang dibdib ay muling nagningning. Mas maliwanag. Mas matindi. At hindi ako mag-iisa. Sa likod niya, lumapit si Mateo. Magkatabi silang tumayo. 2 puso. Isang laban. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ang unang tunay na pagsubok. Hindi lamang ng kapangyarihan, kundi ng kanilang tiwala sa isa't isa. At sa kailaliman ng kagubatan, may isang nilalang na mas malakas kaysa sa kanila ang nakamasid, tahimik, mapagmatyag at naghihintay. Ang gabi ay tila humaba ng walang hanggan. Sa gitna ng bakuran, nagkalat ang mga bakas ng laban, mga sirang sanga, lupaing nahukay, at mga aninong unti-unting naglalaho sa hangin. Ang mga aswang na umatake ay umatras matapos ang matinding liwanag mula sa agimat ni Elena. Ngunit hindi iyon nangangahulugan ng tagumpay. Ito ay babala. Nakahiga si Elena sa loob ng kanilang bahay. Hinihingal, pawisan, at nanginginig pa rin ang mga kamay. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang hawak ang agimat. Tila natatakot na kapag binitawan niya ito, mawawala rin ang lakas na naramdaman niya kanina. Sa tabi niya, tahimik na nag-aalaga si Aling Rosa. Pinapahiran siya ng langis habang pabulong ang dasal. Mahina pa ang katawan mo sa kapangyarihan, sabi ng matanda. Hindi pa sanay ang dugo mo. Parang may apoy sa loob ko. Mahinang tugon ni Elena. Tumango si Aling Rosa. Dahil ang kapangyarihan ng agimat ay hindi lamang galing sa bagay mismo. Nanggagaling din ito sa dugo ng nagdadala. Sa isang sulok ng silid,
Nakatayo si Mateo, tahimik ngunit alerto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, tila naghihintay kung may susunod pang darating. Hindi sila basta susuko, sabi niya. Sinusubukan lang nila kung hanggang saan ang kaya natin. Napapikit si Elena. Halos hindi ko na kaya kanina, bulong niya. Kung hindi ka dumating. Hindi agad sumagot si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa gilid ng kama. Hindi ka nag-iisa, mahinahon niyang sabi. Napatingin si Elena sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang isang mandirigma, kundi isang taong may dalang bigat na katulad ng sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Elena. Bakit parang sanay ka na sa ganito? Tahimik si Mateo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. May mga peklat na tila matagal nang hindi naghihilom. May pamilya ako noon. Nagsimula siya. Tahimik din ang buhay namin. Katulad ng sayo. Natahimik ang buong silid. Hanggang sa isang gabi, dugtong niya, dumating sila. Unti-unting nanikip ang dibdib ni Elena habang nakikinig. Hindi namin alam kung paano lalaban. Wala kaming agimat. Wala kaming kaalaman. Humigpit ang kamao ni Mateo. Isa-isa silang kinuha. Napayuko si Elena. Hindi ko sila nailigtas. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Parang sugat na matagal nang hindi napapansin. Kaya ka naging manunugis, bulong ni Elena. Tumango siya. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapabaya. Na kung may pagkakataon akong iligtas ang iba, gagawin ko. Tahimik si Elena. Ngayon, mas naunawaan niya kung bakit ganoon na lang ang dedikasyon ni Mateo. Hindi lang ito tungkulin. Ito ay pagbabayad sa isang nakaraan na hindi na mababago. Mateo, mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa pamilya mo. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang paglambot. Sa kabilang banda ng silid, napansin ni Aling Rosa ang kanilang pag-uusap. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa lumang aparador. May inilabas siyang isang lumang tela, balot sa alikabok at panahon. Panahon na, sabi niya. Napalingon ang dalawa. Dahan-dahang binuksan ni Aling Rosa ang tela. Sa loob nito ay isang lumang sandata, isang mahabang punyal na may kakaibang ukit na kumikislap kahit walang ilaw. Ito ang ginamit ko nung ako'y lumalaban pa, sabi niya. Pinasa ito sa akin ng aking guro at ngayon ipapasa ko ito sa iyo. Napatingin si Elena sa punyal. Sa akin po? Hindi lang ang agimat ang kakailanganin mo, sagot ng matanda. Kailangan mo ring matutong lumaban gamit ang sarili mong lakas. Dahan-dahang inabot ni Elena ang sandata. Sa sandaling nahawakan niya ito, muling kumislap ang agimat sa kanyang leeg. Tila kinikilala ang bagong bahagi ng kanyang kapalaran. Simula bukas sabi ni Mateo. Magsisimula ang tunay mong pagsasanay. Huminga ng malalim si Elena. Handa na ako, sabi niya. Bagamat may halong kaba. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Isang sigaw ng takot. Napatingin si Mateo sa bintana. May nangyari. Tumayo siya agad. Hindi pa tapos ang gabi. Sumunod si Elena. Kahit mahina pa ang katawan. Hindi ako mananatili dito, matigas niyang sabi. Nagkatinginan sila.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo, hindi na lamang isang dalaga ang kaharap niya, kundi isang mandirigmang unti-unting nabubuo. Sa labas, ang dilim ay muling kumikilos. At sa bawat sigaw na umaalingaw-ngaw sa baryo, lalong lumalalim ang sugat ng nakaraan at ang laban na hindi maiiwasan. Ang katahimikan ng gabi ay tuluyang nabasag ng sunod-sunod na sigaw. Mula sa gitna ng baryo, ang mga tinig ay puno ng takot. Mga taong tumatakbo, nagtatago at nagsusumamo ng tulong. Ang dating payapang lugar ay biglang nilamon ng kaguluhan. Sa sentro ng baryo, mabilis na sabi ni Mateo habang tinutukoy ang direksyon. Doon nanggagaling ang sigaw. Hindi na nag-atubili si Elena. Kahit nangihina pa ang katawan, sumunod siya. Mahigpit niyang hawak ang punyal na ibinigay ni Aling Rosa, habang ang agimat sa kanyang leeg ay tila bahagyang umiinit, parang may babala. Pagdating nila sa gitna ng baryo, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Wasak ang ilang bahay. May mga bakas ng dugo sa lupa. At sa gitna ng kalsada, may isang lalaking nakahandusay. Walang malay, ngunit buhay pa. Lumuhod si Elena sa tabi nito. "Buhay pa siya!" sabi niya. Nanginginig ang boses. "Ilayo mo siya!" utos ni Mateo. Hindi pa sila tapos. Parang sinagot ang kanyang salita. Isang malakas na pagaspas ng hangin ang umalingaw-ngaw. Mula sa itaas ng mga bubong, may 3 anino ang sabay-sabay na lumundag pababa. Mas malalaki, mas mabangis, mas matalino. Ang kanilang mga mata ay hindi lamang gutom. Mayroon itong layunin. Hindi na sila basta mga alipin ng dilim, bulong ni Mateo. Mga tagapagbantay na ito. Dahan-dahang tumayo si Elena. Inilalayo ang sugatang lalaki. "Mateo, manatili ka sa likod ko," sabi niya, sabay hawak ng kanyang sandata. Ngunit hindi sumunod si Elena. Sa halip, tumabi siya kay Mateo. "Hindi na ako magtatago," matatag niyang sabi. Saglit na tumingin si Mateo sa kanya at tumango. "Mag-ingat ka." Sa isang iglap, sumugod ang mga nilalang. Mabilis ang kilos ng unang aswang. Tumalon ito patungo kay Mateo, ngunit agad itong sinalubong ng matalim na galaw ng kanyang itak. Nagbanggaan ang kanilang puwersa at umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal at kuko. Samantala, ang 2 pang nilalang ay sabay na umatake kay Elena. Napaatras siya, ngunit hindi siya natigilan. Naalala niya ang sinabi ni Mateo. "Damhin mo." Ipinihit niya ang kanyang katawan. Iniiwas ang unang atake. Ang punyal sa kanyang kamay ay tila gumalaw ng kusa, parang ginagabayan siya. Tinamaan niya ang isa sa mga nilalang sa balikat. Sumigaw ito sa sakit, ngunit hindi ito umatras. Sa halip, ngumisi ito. "Unti-unti ka nang nagigising," bulong nito. Biglang sumugod ang pangalawa. Hindi na nakaatras si Elena. Ngunit bago pa siya matamaan, isang liwanag ang muling sumiklab mula sa kanyang agimat. Tumama ito sa nilalang, dahilan upang ito'y mapaatras. Huminga ng malalim si Elena. "Hindi ako matatakot," sabi niya sa sarili. Sa kabilang banda, patuloy ang laban ni Mateo. Ngunit napansin niya, hindi nila tinatarget ang baryo. Si Elena ang kanilang pakay. "Pinapalibutan ka nila!"
Sigaw niya. At tama siya. Unti-unting kinukulong si Elena ng dalawang nilalang, habang ang pangatlo ay abala kay Mateo. Sa kanilang mga galaw, malinaw na may plano. Isuko mo ang agimat, bulong ng isa, habang papalapit, at tatapusin namin ang paghihirap mo. Hindi, matigas na sagot ni Elena. Hindi mo naiintindihan, sabi ng isa pa. Kapag napunta sa amin ang agimat, matatapos na ang inyong lahi. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Lahi, ngunit hindi na siya binigyan ng oras para mag-isip. Sumugod ang dalawang nilalang ng sabay. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang mundo. Ang tibok ng puso ni Elena ay lumakas. Ang init ng agimat ay umabot sa sukdulan at mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. May isang lakas na sumabog. Isang mas maliwanag, mas malakas na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi lamang depensa, kundi tila isang alon ng enerhiya. Tinamaan ang dalawang aswang. Napaatras sila, napasigaw sa sakit. Hindi maaari, ungol ng isa. Hindi pa siya ganap, pero ganito na ang lakas. Napatigil ang pangatlong nilalang at tumingin kay Elena. Sa unang pagkakataon, may takot sa kanilang mga mata. Lumapit si Mateo sa kanyang tabi. Magaling, sabi niya. Hingal, pero hindi pa tapos. Tumingin si Elena sa paligid. Ang mga nilalang ay unti-unting umatras. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil may nakita silang hindi nila inaasahan. Hindi pa ito ang wakas, sabi ng isa, bago tuluyang naglaho sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, iba na ito. Hindi na ito payapa, kundi mabigat. Punong-puno ng babala. Napaupo si Elena, hinihingal. Bakit parang mas lalo silang naging interesado sa akin? Tanong niya. Tahimik si Mateo. Dahil naramdaman nila ang tunay mong kapangyarihan, sagot niya. Hindi na ito simpleng pangangaso. Tumingin si Elena sa kanyang agimat at sa unang pagkakataon. Hindi lamang takot ang naramdaman niya, kundi isang tanong. Ano nga ba talaga siya? Sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, isang mas malaking nilalang ang nakatayo sa dilim. Tahimik nitong pinagmamasdan ang nangyari. At sa kanyang mga labi, unti-unting sumilay ang isang malamig na ngiti. Panahon na! Bulong nito. Ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Hindi agad bumalik ang katahimikan sa baryo matapos ang pag-atake. Kahit wala na ang mga aswang, nanatili ang takot sa puso ng mga tao. Ang ilang pamilya ay nagsiksikan sa loob ng iisang bahay. Nagsindi ng kandila at paulit-ulit na nagdasal. Ang iba namay hindi na nakatulog, nakamasid sa bintana, naghihintay kung may babalik. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nakaupo si Elena sa labas ng kanilang bahay. Nakatingin siya sa agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na ito basta kakaibang bagay sa kanya. Ito na ang sentro ng lahat. Hindi ka pa rin mapakali, sabi ni Mateo habang lumalapit. Umupo siya sa tabi ni Elena. Pakiramdam ko, hindi lang ako ang nagising. Mahina niyang tugon. Napatingin si Mateo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Parang may mas malaki pang presensya, sagot ni Elena. Kanina, habang lumalaban ako, may naramdaman akong iba, hindi tulad ng mga umatake.
Tahimik si Mateo. Alam niya ang ibig sabihin nito. At kung tama ang kutob ko, dugtong ni Elena, hindi pa natin siya nakikita. Napabuntong hininga si Mateo. Ang mga umatake kanina ay hindi ang tunay na kalaban, sabi niya. Mga tauhan lang sila. Kung ganun, nasaan ang pinuno nila? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, tumingin siya sa madilim na kagubatan sa di kalayuan. Doon siya nagmumula. Parang sinagot ang kanyang sinabi. Isang malamig na hangin ang dumaan. At sa gilid ng kanilang paningin, tila may aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Biglang tumayo si Elena. Mateo, nararamdaman ko na naman siya. Tumayo rin si Mateo. Alerto. Pumasok ka sa loob. Huwag, putol ni Elena. Ayoko nang tumakbo. Nagkatinginan sila. At sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Mateo. Hindi na niya kayang pigilan si Elena. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa gilid ng baryo kung saan nagsisimula ang kagubatan. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Walang kuliglig. Walang hangin. Walang buhay. At doon, sa pagitan ng mga puno, may isang anyong nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito lumalapit. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang manlambot ang tuhod ng kahit sinong makakita. Mas matangkad ito kaysa sa karaniwang tao. Ang katawan ay tila anino na may hugis, hindi malinaw, ngunit hindi rin mawawala. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa madilim na pula. At last, mahinang sabi ng nilalang, ang boses ay tila nagmumula sa iba't ibang direksyon. Napatigil si Elena. Siya! Bulong niya. Ang pinuno, sagot ni Mateo. Mahigpit ang hawak sa kanyang sandata. Ang matagal na naming hinahanap. Ngumiti ang nilalang. Hinahanap o tinatakasan? Isang hakbang ang ginawa nito. At sa bawat galaw, tila mas bumibigat ang hangin. Hindi pa siya handa. Dugtong nito, nakatingin kay Elena. Pero nararamdaman ko na ang kanyang lakas. Biglang uminit ang agimat ni Elena. Napahawak siya rito. Lumayo ka, sabi ni Mateo. Humarang sa harap niya. Ngunit hindi umatras si Elena. Sa halip, humakbang siya pasulong. Bakit ako ang hinahanap ninyo? Matapang niyang tanong. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay tumawa ito. Mabagal, malamig. Hindi ka lang basta tagapagmana, sagot nito. Ikaw ang susi. Susi saan? Sa unang pagkakataon. Ang nilalang ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. At kapag dumating ang oras, ikaw ang magbubukas ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Anong pintuan? Ngunit hindi na ito sumagot. Sa isang iglap, naglaho ang anyo nito, parang usok na tinangay ng hangin. Muling bumalik ang tunog ng kagubatan. Ngunit hindi na ito pareho. Tahimik si Elena. Mateo, mahina niyang sabi. Mas malala ito kaysa sa inaakala natin. Tumango si Mateo. Kung siya mismo ang nagpakita, ibig sabihin, malapit na ang susunod nilang galaw. Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay. Bahagya itong nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Hindi lang pala ako lalaban para mabuhay, sabi niya. Tumingin siya sa kagubatan. Kailangan kong pigilan kung anuman ang binabalak nila. Sa likod nila, nakatayo si Aling Rosa. Tahimik siyang nakamasid. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan.
ay unti-unti nang nagiging realidad. Dumating na siya, bulong ng matanda. At kasabay nito, ang hangganan ng liwanag at dilim ay nagsimulang maglabo. Hindi na muling naging payapa ang baryo matapos ang gabing iyon. Ang presensya ng pinuno ng mga aswang ay nag-iwan ng bakas na hindi basta mawawala. Isang malamig na aninong bumalot, hindi lamang sa paligid, kundi sa isipan ng bawat isa. Kahit ang hangin ay tila may dalang babala, sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo si Elena habang pinagmamasdan ang agimat. Hindi na ito simpleng pamana. Isa na itong tanong, isang susi. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa hawak. Sa tapat niya, nakaupo si Aling Rosa. Seryoso ang mukha. May mga bagay na kahit ako ay hindi lubos na naunawaan noon. Sagot ng matanda. Ngunit may mga kwento, mga sinaunang babala na ngayon ko lamang muling naaalala. Napatingin si Elena. Anong klaseng babala? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Ang agimat na yan, hindi lamang panlaban sa dilim, isa rin itong susi sa isang bagay na matagal nang nakatago. Anong bagay? Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Isang pintuan. Naramdaman ni Elena ang bigat ng salitang iyon. Pintuan saan? Sa lugar kung saan nagmumula ang pinakamalalakas na nilalang ng dilim. Sagot ni Aling Rosa. Isang dimensyon na matagal nang isinara ng mga sinaunang tagapangalaga. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Kung ganon, bakit kailangan pa nila ang agimat? Dahil ikaw lamang ang kayang magbukas nito. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaan yon, matigas niyang sabi. Sa gilid ng silid, nakatayo si Mateo. Tahimik ngunit malinaw ang tensyon sa kanyang katawan. Hindi nila basta kukunin ang agimat, sabi niya. Gagamitin ka nila. Napatingin si Elena sa kanya. Hindi ako papayag. Hindi sapat ang hindi pagpayag, sagot ni Mateo. Kailangan mong maging handa. Tumayo siya at lumapit. Kung gusto mong pigilan sila, kailangan mong matutong kontrolin ang kapangyarihan mo. Hindi lang ilabas ito kapag natatakot ka. Tahimik si Elena. Alam niyang tama si Mateo. Ngunit sa loob niya, may isa pang tanong na unti-unting sumisibol. Paano kung hindi ko mapigilan? Bulong niya. Walang agad sumagot. Dahil iyon ang tanong na kahit sila ay kinatatakutan ang sagot. Lumipas ang mga oras. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang pagsasanay. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng lumang puno ng balete, tumayo si Elena habang hawak ang punyal. Sa harap niya, si Mateo, nakahanda. Hindi lang lakas ang kailangan mo, sabi niya. Kailangan mong matutong magtiwala sa sarili mo. Sumugod siya. Mabilis. Hindi na nagulat si Elena. Sa halip, gumalaw siya. Iniiwas ang unang atake. Saka sinubukang gumanti. Ngunit mabagal pa rin siya. Naharang ni Mateo ang kanyang galaw. Hindi sapat ang galaw, sabi niya. Dapat maramdaman mo kung saan manggagaling ang susunod na atake. Huminga ng malalim si Elena. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa una, puro ingay lamang ang naramdaman niya. Ngunit maya-maya, may isang malinaw na presensya. Bago pa man gumalaw si Mateo, nakailag na siya. Napatigil si Mateo. Maganda, sabi niya, bahagyang ngumiti. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon.
Biglang uminit ang agimat ni Elena. Napaatras siya. Hindi, may mali. Napatingin si Mateo sa paligid. May paparating. Sa gilid ng bakuran, may isang batang lalaki na nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Kilalang kilala ko siya, bulong ni Elena. Anak siya ni Mang Tino. Ngunit may kakaiba. Ang mga mata nito ay hindi normal. Maitim, walang puti. At last, sabi ng bata, ngunit hindi ito ang kanyang boses. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang sandata. "Umalis ka dyan!" sigaw niya. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, ngumiti ito. At ang susi ay natagpuan na. Napaatras si Elena. "Hindi, huwag mong gamitin ang katawan niya." Ngunit huli na. Sa isang iglap, ang katawan ng bata ay biglang nagbago. Ang anyo nito ay napunit at mula rito ay lumabas ang isang nilalang na mas maitim pa sa gabi. Sumigaw si Elena. "Hindi!" Ngunit walang makakapigil sa nangyari. Ang nilalang ay tumingin sa kanya, diretso, walang awa. "At sa susunod na tayo magkita," sabi nito, "hindi na kami maglalaro." Sa isang iglap, naglaho ito kasama ang katawan ng bata. Napaluhod si Elena. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. "Kasalanan ko," mahina niyang bulong. Lumapit si Mateo. "Hindi mo kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya madadamay," sigaw ni Elena. Tahimik si Mateo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan yon. Sa lilim ng puno, tahimik na nakamasid si Aling Rosa. At sa kanyang mga mata, malinaw ang isang bagay. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa mga sakripisyong hindi maiiwasan. At sa bawat hakbang ni Elena, palapit sa kanyang kapalaran, may mga inosenteng madadamay. Ang susi ay hindi lamang magbubukas ng pintuan. Ito rin ang magpapasya kung sino ang mananatiling buhay. Ang araw ay sumikat, ngunit walang dalang liwanag. Sa baryo ng San Isidro, ang umaga ay tila gabi pa rin, mabigat, tahimik, at puno ng pangamba. Ang balita tungkol sa pagkawala ng batang si Lito ay mabilis na kumalat. At kasabay nito ang pag-usbong ng takot sa puso ng bawat isa. Walang bangkay, walang bakas. Tanging ang alaala ng kanyang huling pag-iyak ang naiwan sa hangin. Sa loob ng kanilang bahay, nakaupo si Elena sa isang sulok. Yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi siya umiimik. Hindi siya umiiyak. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang bigat ng kanyang dinadala. "Kasalanan ko," paulit-ulit niyang bulong. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Mateo. Hindi niya alam kung paano siya lalapitan. Sa dami ng laban na kanyang hinarap, sanay siya sa dugo at kamatayan. Ngunit ang ganitong uri ng sakit, ang pagkawasak ng isang inosenteng buhay, ay hindi kailanman naging madali. Lumapit siya, dahan-dahan. "Elena," mahinahon niyang tawag. Walang sagot. "Hindi mo ginusto ang nangyari." Biglang tumingala si Elena. "Pero nangyari pa rin," sagot niya. Basag ang boses. "At dahil sa akin." Tahimik si Mateo. Dahil kahit anong sabihin niya, hindi nito mababago ang katotohanan.
Kung hindi ako ang hinahanap nila, dugtong ni Elena, hindi nila siya gagamitin. Napapikit si Mateo. At kung susuko ka ngayon, sagot niya, mas marami pang mangyayari na katulad noon. Napatigil si Elena. Hindi ito matatapos kung hindi ka lalaban. Tahimik ang silid. Sa bawat salita ni Mateo, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Elena. Mula sa lungkot, papunta sa isang mabigat na determinasyon. Kung lalaban ako, sabi niya, dahan-dahan, hindi na dapat maulit ito. Tumango si Mateo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong maging mas malakas. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Aling Rosa ay nakaupo sa harap ng isang maliit na altar. May sinding kandila at sa harap nito ay nakalapag ang ilang lumang gamit, mga anting-anting, mga tuyong dahon at isang lumang papel na tila matagal nang nakatago. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ito ay may mga simbolong halos hindi na mabasa. Panahon na! Bulong niya. Tumayo siya at lumapit kina Elena at Mateo. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa inyo, sabi niya. Napatingin ang dalawa. Kung gusto nating pigilan ang pagbubukas ng pintuan, kailangan nating hanapin ang isa pang agimat. Nanlaki ang mga mata ni Elena. May isa pa? Oo, sagot ni Aling Rosa. Ang puso ng araw. Ito ang tanging bagay na kayang sumalungat sa kapangyarihan ng mata ng liwanag kapag ito ay ginamit sa maling paraan. Tahimik si Mateo. Nasaan ito? Tanong niya. Hindi ko sigurado, sagot ng matanda. Ngunit ayon sa alamat, nakatago ito sa loob ng kagubatan, sa lugar na hindi basta matatagpuan ng ordinaryong tao. Napatingin si Elena sa labas. Ang kagubatan, ang parehong lugar kung saan nagmumula ang dilim. Kung pupunta tayo doon, sabi niya, parang tayo na rin ang lalapit sa kanila. Wala na tayong ibang pagpipilian, sagot ni Mateo. Tahimik si Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung iyon ang kailangan, pupunta tayo. Tumango si Mateo. Ako ang bahala sa iyo. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng takot, may isang bagay na mas lalong tumitibay. Tiwala. At isang pag-ibig na hindi pa nila lubos na inaamin. Maghahanda tayo, sabi ni Aling Rosa. Hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Sa labas ng bahay, ang hangin ay muling gumalaw. Ngunit ngayon, hindi na ito basta malamig. May dala itong babala. Sa kailaliman ng kagubatan, ang pinuno ng mga aswang ay muling nagmasid. At sa kanyang harapan, ang anino ng batang ginamit nila ay unti-unting naglaho. Simula pa lamang ito, bulong nito. Ang pagkawala ay hindi ang katapusan, kundi simula ng mas malalim na sugat. At sa bawat hakbang ng magkasintahan, papalapit sa kanilang misyon. Mas lalo silang inilalapit sa isang katotohanang hindi nila matatakasan. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw nang magsimula ang kanilang paglalakbay. Ang hamog ay makapal. Tila tinatakpan ang daan patungo sa kagubatan. Parang ayaw nitong ipakita ang nasa loob. Ngunit walang pag-aalinlangan sa mga hakbang nina Elena at Mateo. Sa likod nila, si Aling Rosa ay nanatili. Iniwan ang huling bilin na tila may bigat ng isang paalam.
Kapag naramdaman ninyong hindi na normal ang paligid, sabi ng matanda, huwag kayong basta magtitiwala sa inyong nakikita. Baon ng mga salitang iyon, pumasok ang dalawa sa kagubatan. Sa simula, tila ordinaryo lamang ang lahat. Mga puno, mga dahon, mga tunog ng kalikasan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakad, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga tunog ay nawala. Ang hangin ay naging mabigat. At ang liwanag ng araw ay tila hindi na kayang tumagos sa makakapal na sanga. Hindi ito normal, bulong ni Elena. Tumango si Mateo. Nasa loob na tayo ng kanilang teritoryo. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kanyang punyal habang ang agimat sa kanyang leeg ay bahagyang umiinit, parang gumagabay. May nararamdaman ako, sabi niya. Parang may humihila sa atin. Mag-ingat, sagot ni Mateo. Minsan, ang nararamdaman mo ay hindi para tulungan ka, kundi iligaw ka. Patuloy silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na tila naiiba. Ang mga puno ay mas matataas, mas madilim. At sa gitna nito, may isang bukas na espasyo. Isang bilog na lugar na walang damo, walang dahon. Parang may matagal nang umiiral na hindi nakikitang puwersa. Tito! Bulong ni Elena. Huminto sila. Biglang uminit ang agimat. Mas malakas kaysa dati. Napahawak siya rito. Malapit na. Ngunit bago pa siya makakilos, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi lahat ng hinahanap ay dapat matagpuan. Napalingon sila. Sa kabilang dulo ng bilog, may isang matandang lalaki na nakatayo. Mahaba ang buhok, maputi ang balbas, at ang mga mata ay tila matagal nang nakakita ng higit sa kayang maunawaan ng tao. Huwag kayong lalapit, sabi nito. Agad na pumwesto si Mateo sa harap ni Elena. Sino ka? Tagapagbantay, sagot ng matanda. Ng lugar na hindi dapat ginagalaw. Napatingin si Elena sa kanya. Narito kami para hanapin ang puso ng araw, sabi niya. Natahimik ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti, hindi dahil sa saya, kundi tila may alam siyang hindi nila alam. Marami nang naghanap niyan, sabi niya. Wala ni isa ang bumalik. Hindi kami katulad nila, sagot ni Mateo. Lahat sila ay ganyan din ang sinabi. Tahimik ang paligid. May kakaibang tensyon sa hangin, parang sinusukat sila ng matanda. Kung gusto ninyo itong mahanap, dugtong nito. Kailangan ninyong patunayan na hindi kayo katulad ng iba. Paano? Tanong ni Elena. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Harapin ninyo ang katotohanan. Sa isang iglap, nag-iba ang paligid. Nawala ang kagubatan. Napalitan ito ng isang pamilyar na tanawin. Ang baryo, ngunit may kakaiba. Nasusunog ang mga bahay. May mga sigaw. May dugo. Elena, bulong ni Mateo. Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Nakatitig siya sa isang eksena sa harap niya. Ang kanyang sarili, nakatingin sa agimat. Habang sa paligid niya, ang mga tao ay isa-isang bumabagsak. Hindi, bulong ni Elena. Hindi ito totoo. Ngunit sa kanyang puso, may takot na unti-unting sumisibol. Paano kung ito ang mangyari? Bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Napaatras siya. Hindi ako magiging dahilan. Sa kabilang banda,
Si Mateo ay nakakita rin ng sarili niyang bangungot. Ang kanyang pamilya, muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila namatay dahil sa mga aswang, kundi dahil hindi siya umabot sa oras. "Kasalanan mo!" bulong ng isang tinig. Napapikit si Mateo. Nanginginig ang kamao. Hindi ito totoo. Ngunit ramdam niya ang sakit. Sa gitna ng ilusyon, unti-unting lumakas ang kanilang mga paghinga. At sa di kalayuan, ang matandang tagapagbantay ay tahimik na nagmamasid. Ang kapangyarihan, bulong niya, ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kakayahang harapin ang sarili. Sa loob ng ilusyon, si Elena ay lumuhod. Hawak ang kanyang ulo. "Hindi ako magiging dahilan ng pagkamatay nila." Dahan-dahan siyang tumayo. At sa pagkakataong iyon, hindi siya tumingin sa takot. Tumingin siya sa sarili niya. "At pipigilan ko iyon." Biglang kumislap ang agimat. Nabasag ang ilusyon. Bumalik ang kagubatan. Humihingal si Elena. Sa tabi niya, si Mateo ay nakatayo, pagod, ngunit matatag. Napatigil ang matandang tagapagbantay. Sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang tingin. "Hindi pa kayo handa," sabi niya, "pero hindi rin kayo mahina." Dahan-dahan siyang tumabi. "Ang hinahanap ninyo ay nasa ilalim ng lupaing ito." Napatingin si Elena sa gitna ng bilog. At doon, may isang maliit na liwanag na unti-unting lumilitaw mula sa lupa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, may direksyon na sila. At sa ilalim ng kanilang mga paa, may lihim na matagal nang naghihintay na magising. Tahimik ang paligid habang unti-unting lumalakas ang liwanag mula sa lupa. Sa gitna ng bilog na espasyo, ang lupa ay tila humihinga, dahan-dahang bumubuka, parang may matagal nang nakabaon na naghahangad muling makita ang mundo. Si Elena ay nakatitig, hindi kumikibo, habang ang agimat sa kanyang leeg ay tumitibok kasabay ng liwanag sa ilalim. "Dito na iyon!" bulong niya. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nanatiling alerto. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ang paligid. Tila hindi lubos na nagtitiwala sa katahimikan. "Mag-ingat ka," sabi niya. "Hindi lahat ng binibigay ay walang kapalit." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna. Habang papalapit siya, mas lalong lumalakas ang liwanag. Hindi nakakasilaw, kundi mainit. Parang araw na unti-unting sumisikat sa loob ng lupa. Pagdating niya sa mismong gitna, lumuhod siya. At doon niya nakita isang maliit na bagay. Hugis bilog, kumikislap sa ginintuang liwanag at tila may sariling tibok. Nakabaon ito sa lupa, ngunit kalahati na ang nakaangat. Ang puso ng araw. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya agad. Ito ay buhay. "Mateo," mahina niyang tawag. Lumapit ito, ngunit hindi masyadong malapit. "Ramdam ko rin," sabi niya. "Malakas ang enerhiya niyan." Dahan-dahang inabot ni Elena ang agimat sa lupa. Ngunit bago pa niya ito tuluyang mahawakan, "Huminto ka." Napalingon sila. Ang matandang tagapagbantay ay muling nagsalita. "Hindi sapat na makita mo ito," sabi niya. "Kailangan mong tanggapin ang kapalit." "Kapalit?" tanong ni Elena. Lumapit ang matanda.
Mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Ang puso ng araw ay hindi basta sandata. Paliwanag niya. Ito ay kapangyarihang may sariling kalooban at kapag pinili ka nito, hindi ka na basta makakabalik sa dati mong buhay. Tahimik si Elena. Anong ibig mong sabihin? Kapag tinanggap mo ito, dugtong ng matanda, ang liwanag na nasa iyo ay lalong lalakas. Ngunit pati ang dilim na haharapin mo ay magiging mas mapanganib. Napatingin si Mateo kay Elena. Hindi natin kailangang pilitin, sabi niya. Pwede tayong maghanap ng ibang paraan. Wala na tayong oras. Putol ni Elena. Tahimik si Mateo. Alam niyang tama siya. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalapit ang panganib. Muling tumingin si Elena sa puso ng araw. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng batang nawala. Ang takot ng baryo. Ang mga sugat ng nakaraan. At ang mga mata ng nilalang na nagsabing siya ang susi. Kung ako ang susi, bulong niya, ako rin ang magsasara ng pintuan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Sa sandaling nahawakan niya ang puso ng araw. Isang matinding liwanag ang sumabog. Napaatras si Mateo. Elena! Ngunit hindi na siya makalapit. Ang liwanag ay bumalot kay Elena. Parang apoy na hindi nasusunog. Sa loob nito, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Isang boses. Mahinahon, ngunit makapangyarihan. Handa ka bang isuko ang dating ikaw para sa kapalaran ng iba? Napapikit si Elena. At sa sandaling iyon, hindi na siya nag-alinlangan. Oo, biglang nagbago ang liwanag. Mula sa matinding sinag, ito ay naging banayad, ngunit mas puro. Unti-unting humupa ang enerhiya. At nang tuluyan itong nawala, nakatayo si Elena, hawak ang puso ng araw. Ngunit may nagbago. Ang kanyang aura ay mas maliwanag. Ang kanyang presensya ay mas matatag. At sa kanyang mga mata, may lakas na hindi na maikakaila. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Elena! Mahinang sabi niya. Tumingin si Elena sa kanya. Hindi na ako natatakot. Sagot niya. Hindi iyon pagmamataas, kundi isang tahimik na katotohanan. Sa di kalayuan, ang matandang tagapagbantay ay nakamasid. At sa kanyang mukha, sa unang pagkakataon, may paggalang. Tinanggap ka niya, sabi niya. Ngayon, ikaw na ang magpapasya kung paano gagamitin ang liwanag. Ngunit bago pa sila makapagsalita, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang mga puno ay sabay-sabay na kumaluskos. Napatingin si Mateo sa langit. Hindi maganda ito. Napatingin si Elena sa kagubatan. At doon, sa pagitan ng mga anino, unti-unting lumitaw ang presensya ng pinuno. Mas malinaw, mas malapit. At ngayon, bulong nito, ang boses ay tila sumasakop sa buong paligid. Kumpleto na ang kailangan namin. Napahigpit ang hawak ni Elena sa dalawang agimat. Hindi ka na makakalapit, matatag niyang sabi. Ngunit ngumiti lamang ang nilalang. Hindi ko kailangan. Sa isang iglap, nawala ito. Ngunit kasabay nito, isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaan sa buong kagubatan. At sa di kalayuan, isang malalim na ugong ang narinig.
parang may bumubukas. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi. Tumingin siya kay Mateo. Huli na ba tayo? Tahimik si Mateo. Ngunit sa kanyang mga mata, alam na niya ang sagot. Ang laban ay umabot na sa punto na hindi na basta maiiwasan. At ang pintuan, na matagal nang nakasara, ay unti-unti nang nagigising. Ang ugong mula sa kailaliman ng kagubatan ay hindi na nawala. Sa halip, ito ay lumakas. Parang tibok ng isang pusong matagal nang natutulog at ngayoy muling nagising. Ang lupa ay patuloy na nanginginig at ang hangin ay tila nagbabago. Nagiging mas malamig, mas mabigat. Nakatayo si Elena sa gitna ng kagubatan. Hawak ang dalawang agimat, ang mata ng liwanag at ang puso ng araw. Sa kanyang tabi, si Mateo ay tahimik ngunit handa. Huli na nga, mahina niyang sabi. Ngunit hindi sumang-ayon si Elena. Hindi pa, sagot niya, matatag ang tinig. Habang may natitira pa tayong lakas, hindi pa tapos ang laban. Biglang bumuka ang lupa sa di kalayuan. Mula rito, umangat ang isang madilim na liwanag, kabaligtaran ng anumang nakita nila noon. Hindi ito simpleng anino. Isa itong puwersang buhay, gumagalaw, at tila may sariling pag-iisip. At mula sa gitna nito, lumabas ang pinuno. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang anyo nito. Hindi na lamang ito anino. Isa itong nilalang na may anyong halos tao. Ngunit ang balat ay tila binuo mula sa dilim. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang apoy. At ang presensya nito ay sapat upang manghina ang sinumang lumapit. Sa wakas, sabi nito, mabagal ngunit malakas ang boses. Ang pintuan ay muling nabuksan. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang sandata. Huwag kang lalapit, babala niya. Ngunit ngumiti lamang ang nilalang. Hindi na kailangan, sagot nito. Nagsimula na ang dapat magsimula. Napatingin si Elena sa likod ng nilalang at doon niya nakita isang bitak sa hangin. Isang pintuan na hindi pisikal, ngunit ramdam. Isang puwang na naglalabas ng malamig at mabigat na enerhiya. Mula rito, unti-unting lumilitaw ang mga anino. Mas marami, mas malalakas. Hindi ko hahayaan ito, sabi ni Elena. Tumingin siya kay Mateo. Handa ka na ba? Tumango si Mateo. Hanggang sa huli. Sa isang iglap, sumugod ang pinuno. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan nila. Ngunit hindi na natigilan si Elena. Itinaas niya ang dalawang agimat. At sa sandaling iyon, nagsanib ang kanilang liwanag. Isang malakas, dalisay na enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Liwanag na hindi lamang nagtataboy, kundi lumalaban. Tinamaan ang pinuno. Napaatras ito. Ngunit hindi ito bumagsak. Magaling, bulong nito. Ngunit hindi sapat. Sumugod muli ito. Ngayon, mas malakas. Mas mabigat. Sa gilid, si Mateo ay sumali sa laban. Pinipigilan ang mga aninong lumalabas mula sa pintuan. Bilisan mo! Sigaw niya. Hindi ko sila mapipigilan ng matagal. Huminga ng malalim si Elena. Nararamdaman niya ang dalawang puwersa sa kanyang kamay. Ang liwanag ng araw at ang liwanag ng sinaunang agimat. Ngunit may kulang. Hindi sapat ang lakas, bulong niya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat.
ang kanyang lola, ang baryo, ang batang nawala, at si Mateo. Ang lalaking hindi siya iniwan. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanya. "Mateo," mahinang sabi niya. Napalingon ito. Sa kanilang mga mata, may isang bagay na hindi kailangang sabihin. "Gawin mo na," sabi ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Pero kung ito ang kailangan para matapos ito," dugtong niya. "Handa ako." Umiling si Elena. "Hinding-hindi kita isasakripisyo." "Hindi mo ako isinasakripisyo," sagot ni Mateo. "Pinipili mo ang mas maraming buhay." Tahimik ang mundo sa sandaling iyon. At sa puso ni Elena, may isang desisyon na kailangang gawin. Dahan-dahan niyang itinaas ang 2 agimat. "At kung may kapalit man," bulong niya, "ako ang magbabayad." Biglang sumiklab ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Mas malakas. Ang 2 agimat ay tila nagsanib. Nagbigay ng isang enerhiyang hindi pa kailanman nakita. Sumigaw ang pinuno. Hindi maaari." Ngunit huli na. Tinamaan ito ng liwanag. Unti-unti itong naglaho, kasama ang mga aninong lumalabas sa pintuan. At sa huli, ang mismong pintuan ay nagsimulang magsara. Ang bitak sa hangin ay unti-unting lumiit, hanggang sa tuluyan itong nawala. Bumalik ang katahimikan. Ngunit kasabay nito, ang liwanag sa paligid ni Elena ay unti-unting humina. "Mateo," mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya makalapit, napaluhod siya. "Elena!" sigaw ni Mateo, agad na lumapit. Hinawakan niya ito. Hindi ito dapat ang kapalit." Ngunit ngumiti si Elena. Mahina. Pagod. "Natapos na," bulong niya. "Hindi pa," sagot ni Mateo. "Hindi kita papayagang mawala." Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. "At hindi kita iniwan," sabi niya. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay tuluyang naglaho. Tahimik. Mabigat. Ngunit hindi madilim. Lumipas ang mga araw. Bumalik ang kapayapaan sa baryo. Wala ng mga anino. Wala ng mga sigaw sa gabi. Ngunit sa puso ni Mateo, may isang bahagi na hindi na muling mabubuo. Sa ilalim ng punong balete, madalas siyang nakaupo. Tahimik. Naghihintay. Hanggang isang araw, isang banayad na hangin ang dumaan. At sa kanyang harapan, may isang liwanag na unti-unting nabuo. Dahan-dahan itong naging anyo. At sa kanyang harapan, nakatayo si Elena. Ngunit hindi na tulad ng dati. Mas maliwanag, mas payapa. "Hindi pa pala ito ang wakas," sabi niya, nakangiti. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Elena, ang liwanag," dugtong niya, "ay hindi nawawala. Nagbabago lamang ng anyo." Tahimik si Mateo. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti siya. Sa gitna ng pagkawala, may bagong simula. At sa laban ng liwanag at dilim, may isang kwento ng pag-ibig na hindi kailanman magwawakas. Wakas.